Ayan, at sa gabing ito, ako naman yung nakatoka para magsalaysay ng aking topic. So, ito yung aking topic ngayon. Replay ko. Up, wait lang. No-double check ko lang muna. Okay, narito. Tingnan natin. Sagutin ang mga talata na kanilang mga paboritong gamitin. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At atin na pong simulan na ipakita sa inyo mga talata na kanilang paboritong gamitin. Una sa kanilang paboritong gamitin, ito nakalagay sa Marcos 2:27 hanggang 28, kung saan ay ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Okay, so kung paano yan sagutin ang talatang ginagamit nila, panoorin nyo mabuti ang video na ito at i-take note nyo po kung paano din sasagutin ang naturang talata. Okay, paano ba sagutin ang Marcos 2:27 hanggang 28? Kapag ginagamit nila ang Marcos 2:27, ito ay kanilang itinitigil sa pagkakasabi, no? Sa ganito, sabi nila na sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao. Tapos, agad silang mabibigay agad ng konklusyon. Sabi nila, dahil ginawa ang sabat para sa tao, kaya ang tao ay kailangan talaga magsabat. At dahil ang sabat ang naibinigay sa tao ay Sabado, sabi nila kagad, kaya ito ay kailangan Sabado. Hindi pwede yung Linggo. Pero, may karugtong po yan ng tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Para mas maliwanag, mas maganda basahin natin yung easy to read version kung saan ay ganito ang pagkakasabi. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Kung unawain mo yung naturang talata, ang Sabbath day ay ginawa para tulungan ang tao. Ginawa ang Sabbath day para tulungan ang tao. Yung mga Kristiyano, ang ginagawang Sabbath day ng mga Kristiyano ay yung Sunday. Ang Sunday is the Christian Sabbath. Kung yan ay ating babasahin dito sa paraphrase on the Acts of the Holy Apostles, upon all the epistles of the New Testament, and upon the Revelations, Volume 2 by Thomas Pyle. Ito ating mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10. Ang sabi ganito, during my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath, first I hear a voice more than human, someone like indeed, but far exceeding, that of the loudest trumpet, summoning me as it were to give due attention to what I should now hear and see. Ang sabi dito, was made to me in the following manner on a Sunday, which is our Christian Sabbath. Sa madaling salita, yung linggo, yun ang ating Christian Sabbath at nakakatulong sa atin yan. Bakit nakakatulong? Guys, sinasabi sa Marcos 2:27, then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. Ang Sabbath day
is the day of rest was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So yung karugtong, hindi ginawa ang tao para sa Sabbath o hindi ginawa ang tao dahil sa Sabbath, ang meaning pala doon, people were not made to be ruled by the Sabbath. So yung ginagawa nila na ipinalilitaw na kailangan natin sumunod sa Sabbath, yon ay salungat sa sinasabi dito sa easy to read version. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang tao ay hindi ginawa para mapasa ilalim ng Sabbath. Pero ang tinuturo sa atin ng mga Seventh-day Adventist ay yun daw ay kailangan daw natin sumunod, kabaligtaran sa tunay na sinasabi ng Biblia. Ngayon, dito naman po tayo ngayon sa Marcos 2:28. Dati sinabi ni Guillermo Pacania, kung si Kristo ang Diyos, ang Panginoon sa araw ng Sabado, sino ang Panginoon nyo sa araw ng Linggo? Magaling yan. Easy to read version pa rin ang ating babasahin. Tuloy lang natin. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Tanong, sino ba ang Panginoon sa araw ng Linggo? Ang Son of Man na si Kristo. Bakit? Ang sabi dito, so the Son of Man is Lord of every day. Of every day. Ano ba ang context ng talatang ito? Si Kristo ay Panginoon sa lahat ng araw, kahit pa sa araw ng Sabbath. So nangingibabaw siya. Ang problema lang sa mga Sabadista, binabaliktad nila. Ginagawa nila si Kristo na nasa ilalim ng Sabat. Hindi pwedeng siya ay nasa ilalim kasi siya ay Panginoon kahit sa araw ng Sabat. Ginagawa ng mga Sabadista, binabaliktad nila. Kaya kapag ginamit nila sa inyo ang Marcos 2:27-28, ganun lang kung paano ito sagutin. Ngayon, lipat naman po tayo ngayon sa kanilang paboritong gamitin, ang Lucas 4:16. Ang mga SDA, paboritong gamitin ang Lucas 4:16. Ipalitaw nila na si Kristo ay Sabadista. Na si Kristo ay sumusunod sa araw ng Sabado. Narito ang sinasabi sa naturang talata. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ang kanilang interpretation dito, si Kristo daw, Sabadista. Mali. No? Kung titignan ninyo ha, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. So siya ay nagpunta sa Nazaret dahil doon siya lumaki. Ano ba ang relihiyon ng Nazaret nung siya ay pinanganak doon? Siyempre, ang kanilang relihiyon, Judaism. At pag sinabing Judaism, it is not a Christian religion. Next, gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. So nakaugalian ni Kristo simula ng kanyang pagkabata ang pumasok sa sinagoga. Yang tanong, nandoon ba siya para sumamba o para magbasa ng kasulatan? Siyempre, nandoon siya para magbasa ng kasulatan upang turuan ng mga Hudyo na makinig sa salita ng Diyos. Nandoon siya, nagbabasa, no? Ang problema sa kanila kasi, nilalagyan nila ng term, sumasamba. No, siya ay nandoon para magbasa, Ngayon, kung sa
Pagsamba naman, direct siya sa Ama. Hindi siya nakikihalo sa mga Sabadista. Ang nandoon siya para magbasa. Pangatlo, ang pinapasukan niya dyan, sinagoga. Nakita nyo? Ang sinagoga, nandyan na, bata pa siya. Sa madaling salita, hindi siya ang nagtatag ng relihiyon na mayroong sinagoga. Bakit? Ang iglesia ang kanyang tinatag, ginawa niya noong 30 years old na siya. Ngayon, eto naman ngayon, sinagoga. Ang tanong, ano ba ang sinagoga? Okay, ang sinagoga ay ang simbahan ng Judaism. Kung ating babasahin yan dito sa Cambridge Dictionary, ay ganito ang pagkakasabi. Synagogue, a building in which people of the Jewish religion worship and study. Yan na, a building in which the people of the Jewish religion. Sa madaling salita, hindi yan relihiyon ng mga Kristiyano. Yan ay relihiyon ng mga Judaism. Ngayon, atin naman puntahan naman, ang Judaism ba ay simbahan ba ng mga Kristiyano? Tanungin natin sa ChatGPT. Ang sinagoga ba ay bahay-sambahan ng mga Kristiyano? Sagot, hindi. Ang sinagoga ay hindi bahay-sambahan ng mga Kristiyano. Panington mo, bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Ang sinagoga ay pangunahing lugar ng pagsamba, pag-aaral at pagtitipon ng mga Hudyo. Sa mga sinagoga ay sinasagawa ang mga panalangin, pagbabasa ng Torah, o banal na kasulatan ng mga Hudyo, at mga talakayan tungkol sa relihiyon at batas ng Hudaismo. Ang bahay-sambahan ng mga Kristiyano ay tinatawag na simbahan o church, kung saan sinasagawa ang mga misa. Ay pasensya na, ang simbahan pala ng mga Kristiyano pala may misa. Ang Seventh-day Adventist, walang misa. Okay? Walang misa. Serbisyo at iba pang gawaing pangrelihiyon batay sa pananampalatayang Kristiyano. Bagamat magkaiba ang kanilang relihiyon, may mga kasaysayan at doktrina sa Judaismo na nagkaroon ng impluwensya sa Kristyanismo. Halimbawa, si Jesus at ang unang mga alagad ay mga Hudyo, minsang nagturo, nagtipon din sa mga sinagoga. Ngunit sa kalaunan, humiwalay ang Kristyanismo mula sa Judaismo at nagkaroon ng sariling mga kaugalian at istruktura ng pagsamba. Ano raw? Nagkaroon sila ng sariling kaugalian. Hindi na nila ginagamit ang kaugalian ng mga Judaismo na masyadong istrikto sa Sabado. Bakit? Nagkaroon sila ng kanilang sariling kaugalian. Sa madaling salita, hindi nangungopya sa Judaism. Yan. So yan isang sa mga batayan natin kung paano sagutin ang Lucas 4.16. Ang Lucas 4.16, ang sinagoga at sinasabi dyan ay bahay-sambahan ng Judaism, hindi ng mga Kristiyano. Kaya yung mga pumapasok daw kunwari sa Seventh-day Adventist at sinasabi, ginagawa namin na ginagawa ni Kristo, na nanaginip lang kayo ng gising. Ha? Never kailanman ginawa ni Kristo na tuwing Sabado nasa Seventh-day Adventist Church. Wala. At kung talagang sinusunod nyo siya, ba't di nyo gawing pumasok sa sinagoga? At sad to say, simula ng may tatag ng Seventh-day Adventist Church, hanggang ngayon, walang nisa mo sa kanila na nakaugalian ang pumasok sa sinagoga tuwing Sabado. Wala. Pagkos, meron silang sarili nilang paraan
Saan sila papasok? Sa kanilang mga local chapter. Okay. So, move naman tayo ngayon sa isa pa na kanilang paboritong gamitin. Itong sinasabi sa Revelation chapter 13, verse 18. May mga puntos, dito naman tayo ngayon sa kanilang Revelation 13:18 na kanilang paboritong gamitin. Ayon mo sa mababasa, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop, sapagkat siya'y bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Mas maganda ating pakinggan kung paano yan papaliwanag ng isang aktual na sabadista, si Roy Tundag. Matod pa din akong basahon mga higala igsoon. Ang ingon ang Biblia, ang makasabot sa tanang mga sambingay, mga prophecy sa Biblia, maulamang ang mga maalamon. O ang mga maalamon, only the Seventh-day Adventist Church. Nga naman, kaysa tanang pundok sa kalibutan nga Kristiyano igsoon, maulamang ang nagtuban sa kasuguan sa Ginoo. Ayun, kaibangan yun. Di totoo yun. Lata naman eh. Lata naman eh. Sana si Roy Tundag huwag kalimutan sinasabi sa Santiago 2:10, ang nakalabag sa isang utos ay nakalabag sa lahat. Walang Seventh-day Adventist na hindi nakalabag sa ikawalong utos. Ayan ha? Lahat ng mga Seventh-day Adventist nakalabag sa ikawalong utos. Kaya huwag mong sasabihin na kayo lang sa mundo ang tumutupad sa kautusan. Pag sinabing tumutupad, dapat tuparin lahat. Kaso nilalabag yung isa. Yung ikawalong utos, basahin mo na kung ano yun. Sige, pagpatuloy naman natin. Asa mabasa igsoon? Ha? Nga ang maalam lamang ang magkasabot igsoon sa pulong sa Biblia. Nyara igsoon, pinadayag 13 versikulo 18. Yan, ang sabi niya, saan daw mababasa na ang may karunungan lamang ang nakakaunawa sa propesiya. Revelation 13:18. Ha? Ano raw? Ang may karunungan lamang ang nakakaunawa sa propesiya. Revelation 13:18. Yun daw sinasabi. Ha? Ating nga muling basahin sinasabi sa Revelation 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya'y bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ang tanong, kaninong karunungan ba ito? Ha? Kaninong karunungan ba ito? Pakinggan muna natin kung paano yan papaliwanag ni Roy Tundag. Ingon ng Ginoo igsoon, no? Sa ingon sa Ginoo, way laing magkasabot sa propesiya, makasaysay ini only lamang sa mga maalamon. Kinsa ni mga maalamon kadtong nahadlok sa Ginoo ug nagtuman sa iyang kasuguan, mga igala magigsunan. Ang sabi ni Roy Tundag, ayon sa ating binabasa, ano daw ang sinabi ng Panginoon? Ang makakaunawa lamang ng propesiya ay yaon lamang may karunungan. At sino ang may karunungan? Yaon lamang tumutupad sa mga kautusan. Ha? Anong nangyayari dito? Ba't nag-i-interpret ito? Mali naman. Nako, mag-i-interpret sana. Yun naman sana hindi palpak. Palpak ang interpretation eh. Tuloy natin. Muna ingon diri sa 13:18 pinadayag. Ania ang kaalam. Itugot kaniya nga adunay sa labutan sa pag-ihap sa numero sa mapintas nga mananap, kay kini mao ang numero sa usa ka tawo ug ang iyang numero 666. Unsa kuno igsoon? Ang makasabot lang kuno niining numero sa tawo nga 666, makakwintan ini kaning mga prophecy igsoon, mga simbolikal nga mga proseso sa Biblia sa tagna. Oh.
walay lain nga makasaysay niini gawas lamang sa mga taong maalamon. Kinsa ang mga taong maalamon? Kadtong mga taong nagmadlukon sa Ginoo. O kinsa ni mga taong nagmadlukon sa Ginoo? Kadtong mga nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. O kining mga nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, ang Dios mismo magahatag og kaalam niini mga tawhana. Og siya lamang ang yatagan sa Ginoo sa pagsaysay sa mga tinagong butang sa propesiya sa tagna. Ayun. So, ito na yung liko-liko effect. No, liko-liko effect na ito. Sabi niya, ayon dito, ang may karunungan lamang ang makapagpapaliwanag ng propesiya. Bakit? Sino ang may karunungan? Iyaon lamang na matakutin sa Diyos. Sino ang matakutin? Yaon lamang may karunungan. Sino ang may karunungan? Yaon lamang tumutupad sa kautusan. Kaya sila binibigyan ng karunungan ng Diyos para kanila ipaliwanag ang propesiya. Kaso palpak itong mga SDA Ha? Sino bang SDA ang hindi nakalabag sa ikawalong utos na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa? Ano yung post ni Roy Tundag? Basahin natin yung post ni Roy Tundag, ano? Mayroon siyang pinost na screenshotan ng ating mga kasamahan. Post ni Roy Tundag, ito. Yan, no? Ito yung ni Roy Tundag. Tingnan niyo ha. May salabutan daw. May salabutan. Tingnan niyo tong dalawang ito. Nagbangayan nga tong dalawang ito eh. Si Rinky Mikakuta at saka si Roy Tundag mismo. Sabi ni Roy Tundag? Tubag sa pangutana. Constantine the Great, mao ang matuod nga founder sa Romano Katoliko. Teka. Sabi, sino daw ang founder ng Romano Katoliko? Sabi niya, Constantine the Great. Tanungin natin kung totoo ba yan na si Constantine the Great ang founder ng Romano Katoliko. Okay, tanungin natin si ChatGPT, Okay, tanungin natin siya. Totoo ba? Totoo ba na si Constantine the Great, Constantine the Great, ang founder ng Romano Katoliko? Ano ang sagot ni ChatGPT? Hindi totoo! Ano daw? Hindi totoo na si Constantine the Great ang founder ng Romano Katoliko. Ang Romanong emperador na si Constantine the Great ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit hindi siya ang nagtatag ng simbahang Katolika. Palpak! Palpak dito si Roy Tundag. Sa madaling salita, walang karunungan ng taong yan. Sa madaling salita, hindi nabiyayaan ng karunungan ng taong yan. Palpak Sobrang palpak. Ano pa? Ano yung nangyari? Yung isang kalaban niya, Rinky Mikakuta naman. Butangi. Ano sabi niya? Pangutana, kinsay founder sa Roman Catholic Church? Tubag, si Pope Gregory. Oy! Si Pope Gregory daw. Sumala sa libro sa Roman Catholic Church nga atong mabasa sa post. Ano daw? Pope Gregory daw. Ano daw kailan doon itatag? 590 AD. 590 AD pala. Bakit sinabi ni Bresi Balansag? Bakit sinabi ni Bresi Balansag na ang Romano Katoliko daw, andyan na ang papasi, taong 538 AD. Eto. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths, at ito ay nangyari during until 538 AD. Iyan. Ang sabi ni Percival Balansag, 538 AD na bunot ang mga sungay. Sinong bumunot na ayon sa propesiya? Sino ang bubunot doon?
ang bubunot yung little horn. Sino daw ang little horn? Yung Papa C. Kaya pakinggan naman ninyo kung ano ang sinabi naman nitong si Edwil Hortaleza. Siya po ay among the 10 horns. At siya po ay lumitaw after 476 AD. O ayan. Lumitaw daw ang little horn na siya daw ang Papa C after 476 AD. Siya po ay among the 10 horns. At siya po ay lumitaw after 476 AD. At sabi naman ni Brisi Balansag, nabunot ang tatlong sungay at tinanggal doon ni Little Horn noong 538 AD. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths, at ito ay nangyari during until 538 AD. Ngayon, eto namang si Ricky Mikakuta, sabi naman niya 590 AD na itatag. Paano nangyari yun? Ha? Kanya-kanyang baliwanag. No wonder bakit si Cesar Miano takot talakayin ang Daniel 7:25. Ganon din si Alpi Haba. Takot silang talakayin ang Daniel 7:25 kasi kanya-kanyang sagot. Ha? Kanya-kanyang sagot ang mga Seventh-day Adventist. Ano ba talaga totoo? 590 AD na itatag? Kung 590 AD na itatag, yan ba sasabi niyo may karunungan? Ano sabi ni Roy Tundag? Only the Seventh-day Adventist lamang ang mayroong karunungan. Lelang mo! Ano daw? Only the Seventh-day Adventist lamang ang mayroong karunungan daw. Eh, mali-mali mga sagot nyo eh. Ha? Yan ay isang patunay na itong si Roy Tundag na naginip ng gising. Yak mo ako ba sa iyo, Roy Tundag, alam mo na ano kailangan mong gawin? Baba na naman. Masyado ka na kasing high eh. Ha? Dahil sa sobrang kahay mo, feeling mo, alam mo. Ha? Pero ang totoo, hindi. So I think panahon na para ikay bumaba. Ha? Baba na lang, Roy Tundag. Mali ang paliwanag mo eh. Sabi niya, ano daw yon? Tingnan nyo ha, pakinggan at ituloy si Roy Tundag. Para makita nyo talaga na walang karunungan ang Seventh-day Adventist. Si kinsa ang magtudlo og teacher igsuon sa mga Adventist igsuon sa Seventh Adventist Church nga makasaysay sa mga tinagong butang sa tagna igsuon. Juan 16 versikulo 13 ikaupat nga butang. Ikaupat nga butang igsuon nganong ang Seventh Adventist Church lamang ang nagdalas kamatuoran tungod igsuon kay ang mga Seventh Adventist Church nga nagbadloko sa Ginoong Tumas kasuguan ug nakabaton sa kaalam igsuon sa pagsaysay sa mga propesiya sa tagna sa Biblia. Tungod kini kay ang among magtutudlo mao ang balaang espiritu sa Dios igsoon. Ay naku, matinding blasphemy itong sinasabi ng taong ito. Huwag mong gagamitin ng Holy Spirit na sinasabi binabakapan ka pero ang sagot mo naman palpak. Bakit? Sino ba talaga ang tunay na nagtatag ng Romano Katoliko? Balikan natin yung kanilang ano ni Rinky Mikakuta. Sabi ni Roy Tundag, si Constantine the Great. Sabi naman ni Rinky Mikakuta, si Pope Gregory. Ay, mas maganda ating tanungin si ChatGPT. O yan na. Sabi ni ChatGPT, mali si Roy Tundag. How about si Rinky Mikakuta? Totoo ba? Totoo ba na si Pope Gregory? Pope Gregory. Ha? Pope Gregory ang founder ng Roman Catholic. Tingnan natin. Anong sagot? Anong sagot? Tingnan natin ha. Anong sagot ha? Hindi rin totoo na si Pope Gregory. Kilala bilang Gregory the Great, ang founder ng Roman Catholic Church. Tulad ni Constantine the Great, mahalaga ang kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Kristyanismo.
Ngunit hindi siya ang itinuturing na natatag ng simbahang Katolika. Tingnan mo, wala sa dalawa ang tamang sagot. Tapos sasabihin ni Roy Tundag may karunungan sila. Ha? Gagamitin ba naman ang banal na espiritu sa kanyang kasinungalingan? Matindi ka? Matindi ka sa blasphemy? Ha? Roy Tundag, wag na wag mong gagamitin ang banal na espiritu kung magsisinungaling ka lang sa mga tao. Matinding blasphemy yung ginagawa mo. Ha? Matinding blasphemy yan. Kilabutan ka sana. Yan, no? Kalibutan. Kilabutan ka sana, Roy Tundag, sa mga ginagawa mo. Gagamitin mo ang Holy Spirit? Parang ano sa'yo? Kalukuhan yung mga pinagsasabi mo? Inan nyo? Wala sa dalawa ang tamang sagot. Huwag nyo sabihin sa akin yung AI ang mali, kayo ang tama. Ba't magkaiba? Iba kay Rinky Mikakuta, iba rin sa'yo. Huwag nyo sabihin sa akin, hindi kasi kami nag-usap. Mali yun. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Yan ay isang patunay ng Seventh-day Adventist. Palpak talaga. Palpak talaga. Oh. Sasabihin nyo sa akin na may karunungan kayo. Ano yung ito? Si Rinky Mikakuta. 590 AD daw nagtatag Romano Katoliko. 590 AD. Sino ang nagtatag? Si Pope Gregory. Tinanong ko si Alpihaba. Alpihaba, yung si Pope Damaso na nag-utos kay St. Jerome, 398 AD. Katoliko ba yun o hindi? Sagot ni Alpihaba, yun, Romano Katoliko yun. Ano daw? Romano Katoliko, 398 AD. 398 AD, may Romano Katoliko na. Anong sinasabi ni Rinky Mikakuta? Magkaiba, tatlo na yan. Tatlo na yan. Sabi ni Roy Tundag, ang nagtatag ng Romano Katoliko, si Constantine the Great. Sabi naman ni Rinky Mikakuta, ang nagtatag ng Romano Katoliko, si Pope Gregory. Nako. Sabi naman ni Alpihaba, walang sinasabi ang history kung sino ang founder. Tingnan nyo, magkakontra. Kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang kasinungalingan. No wonder, iniwanan to ni Amig Taglinaw. Kasi, ang kakapal mag-claim na may Holy Spirit daw sila. Pero ang mga pinagsasabi, kasinungalingan naman. Ha? Kasinungalingan naman. Ako never ko gagamitin yan. Yang ano na yan. Never ko gagamitin yan kung hindi ako sure sa akin sa sasagot. At kahit sure pa ako, para tiyak maiwasan ng blasphemy, hindi ko gagamitin yan. Gagamitin ko ang Holy Spirit para backupan ang aking sagot, sarili kong sagot. Naku, kikilabutan ako niya, natatakot ako doon sa sa magkasala sa Holy Spirit, natatakot ako doon. Wag na wag niyong gagamitin yan. Yang argumentong ganyan. Kung kasinungalingan pala. Ang problema lang sa kanila kasi, hindi nila alam, nasisinungaling sila. Kaya kapag iniinkwentro mo, sa halip na tanggapin na sila ay mali, nag-i-insist pa. Kumbaga, niyayakap nilang mga sinungaling talaga sila. Ngayon, atin namang sagutin kung tama ba ang kanyang paliwanag. Ating balikan sinasabi ng talata, no? Sa Biblia, etong sinasabi ating balikan. Sabi ganito,
Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Tanong, kaninong karunungan ito? Ha? Ating buksan ang ating Biblia patungkol sa bagay na ito. Wait lang i-prepare ko lang muna yung natin. Yung ating pruweba na talagang palpak ang unawa ni Roy Tundag sa bagay na yan. Okay, narito. Saan ko ba na ilagay? Ito. Yan. Ang gagamitin ko referensya, ito sinasabi sa King James Version, The Expositor Study Bible by Jimmy Swaggart. Anong sinasabi rito? Ito. Here is wisdom. This is the wisdom of God. So, yan palang karunungan na yan. Karunungan ng Panginoon. Hindi yan karunungan ng Seventh-day Adventist. Let him who has understanding count the number of the beast. Huh? This one? What? This one? Okay. Si Michael kasi nito na naman nagdi-disturb. Sabi ito, let him who has understanding count the number of the beast. The idea is that it is the number of a man, not of God, which means he will give account to Jehovah. Tandaan niyo to, King James Version nito, hindi to sa ating Katoliko. Whom he has repeatedly blasphemed. For it is the number of a man, and his number is 636. It is the number of a man, not a kingdom. Nakapagtataka, sa Seventh-day Adventist, ang number na ito, kingdom. Romano Katoliko daw eh. Ha? Not a religion. Hindi siya religion. Not a dispensation. But a man. The number will be 666. So, nasan yung sinasabi ni Roy Tundag na meron doon silang karunungan eh, palpak sumagot? Palpak sumagot eh. Sasabos mag-claim, meron kaming karunungan. Karunungan. Karunungan ka karon. Takalak ang tabi diya. Oh. Yung sinasabi niya, may karunungan daw sila. Kung may karunungan, bakit palpak? Kanya-kanya sagot. Oh, dyan. Yan bang may karunungan? Yan ang problema. Sana, wag na lang kasing magsinungaling. Alam nyo, ang puhunan ng Seventh-day Adventist para dumami, kasinungalingan. May reklamo kayo? Tawag kayo ngayon. Oh, may number tayo sa screen. Oh, mga Seventh-day Adventist, may reklamo kayo sa paliwanag ko? Tawag kayo ngayon. Hintayin ko call nyo. Kapag tataka, pag live ni Eugene ka po, tumatawag kayo. Pag live ko, hindi kayo tumatawag. Iba naman yan. Ha? Sana, sana tumawag naman kayo. Iparamdam nyo naman sa akin na marunong talaga kayo. Tandaan niyo ha? Ano daw? O, meron pang isa. Meron pang isa. Ang mark of the beast daw, ay ang Sunday worship. Eto. Ang mark of the beast ay tungkol sa pagsamba. Hindi ito lalapat sa iyong balat katulad ng bakuna or microchip. Gusto ni Satanas, siya ang sambahin. Isaiah 14 verse 14, ako ay magiging gaya ng Diyos. Kung kaya't gagawa siya ng sarili niyang araw ng pagsamba, araw na hindi binasbasan ng Diyos, kundi ayon lamang sa tradisyon ng tao. Walang utos sa New Testament to remember the first day of the week, Sunday. Ngunit halos lahat ng Kristiyano, ito ang sinusunod. Kung hindi ito banal na utos ng Diyos, sino ang Panginoon nito? O ayan, iba rin ang kanyang paliwanag. No, magkaiba-iba talaga paliwanag ng Seventh-day Adventist.
sasabihin nyo, may karunungan kayo. Tingnan nyo ito, hindi niya alam. Sabi niya, kung hindi ito ang banal na utos ng Panginoon, sino ang Panginoon dito? Sino ang Panginoon dito? Ating ipakita kung sino ang Panginoon dito. Ito ang Panginoon dito, Mark 2:28. So the Son of Man is Lord of every day. Kasama na dyan ang linggo. Yan ha, kasama na dyan ang linggo. Sabi niya, sino ang Panginoon dito? Eh di yung Son of Man. Eh sino ba ang Panginoon sa araw ng linggo? Alangan ang mga demonyo. Nanyo? Tapos magkiklaim kayo na meron kayong karunungan, iba-iba mga sagot ninyo eh. Naku, mahiya naman kayo. May karunungan daw. May karunungan. Iba-iba paliwanag. Diba? Ang isang palatandaan na itong mga kaluluwan nito ng mga Seventh-day Adventist, ligaw na ligaw ni Satanas. Nailigaw. Tingnan nyo ha, kanya-kanyang paliwanag. Oh, sino sa kanila? Alfie Hava, Roy Tundag, Bressy Balansag, Edwin Hortaleza, at itong si Jericho Valdez. Sino sa lima ang hindi nakalabag sa ika-8 utos? Huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Sino sa kanila ang hindi nakalabag dyan? Wala. Bakit? Dahil lahat sila nakalabag. Yan. So, yan ang isang patunay. Ang sinasabi ni Roy Tundag, only the Seventh-day Adventist ang binigyan ng karunungan. Lelang nyo lahat. Ha? Oh, mga Seventh-day Adventist, may reklamo kayo? Tawag kayo ngayon sa live. Hihintayin ko. Pero, sa ngayon, tanungan portion muna tayo. Sige, hintayin natin na tumawag ang mga Seventh-day Adventist evangelist namin ito. Ayun! At hanggang ngayon, wala pa rin tumatawag. Nako. Ewan ko na sa kanila, ba't ba kasi pag ako takot eh. Okay, so, move tayo ngayon sa ating tanungan portion. Nakaraisan dito si... Bro Jando. Ah, Hindi na ako narinig. Narinig mo ako. ano yan? Ano yan? Nakaano ka kasi. Ang tanong ko, yung mga yung bang sumasamba sa Sabado, mga Hudyo. Mga Hudyo, oh, syempre. Eh bakit Seventh-day Adventist ang pangalan nila? Yun ang malaking tanong. Bakit hindi Hudyo? Kaya nga sila Seventh-day Adventist eh. Seventh day, sa ikapitong araw, Adventist, naghihintay sa muling pagparito ni Kristo. Parang sila na mismo ang nagdeklara na si Kristo'y darating sa ikapitong araw ng linggo. At saka yung binabanggit nila ng mga Sabadista, no, mga Seventh-day Adventist, mga 7 day na nag-aano sa Sabat, 7 day. Mga Hudyo 'yan, di ba? Mga Hudyo. Oh, ngayon, 'yun ang pinaglalaban nila. Bakit hindi sila Hudyo? Yun na nga, sabihin nila nga, hindi kami Hudyo kasi nagtayo na ng panibagong iglesia. At yung kanya tinayo dahil Sabadista ang ulo, Sabadista rin yung katawan. Ganon sila magturo. Kung Sabadista ang ulo, Sabadista rin yung katawan. Binanggit din niya ni ano. Saan galing saan mababasa sa banal na sa kasulatan 'yon? Sabi nila si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay kanyang katawan. Ang ulo, nasaan tuwing Sabado? Nasa simbahan. Ayaw gamitin ang term sinagoga. Sabi nila ngayon, nasa simbahan. Kami, Sabado. Dahil si Kristo, Sabado, nasa simbahan, syempre ang katawan susunod. Di naman pwede ihiwalay. Manananggal na resulta eh. Kaya hindi hihiwalay. Susunod kami kung nasaan yung ulo, nandun kami. Ang ulo, nasa simbahan. Kami,
nasa simbahan rin. Ganun sila. Ayaw nilang banggitin yung term sinagoga. Ano nakalagay dun sa kung saan na pumupunta ang ating Panginoon Kristo? Saan pumupunta? Ha? Saan pumupunta para mangaral? Sa sinagoga nga, Lucas 4:16. Pero ayaw nila banggitin yung term sinagoga. Ang Hindi sasabihin ba nila? simbahan. Bro Jando, yun, ganun pala yung paliwanag nila dun, bro. Ganun sila magpaliwanag, Brother Kung John. nasaan ang ulo, andun ang... Katawan. Nung nandun ang ulo, saan daw yung ulo? Yung ulo, tuwing Sabado, nasa sinagoga, Nasa sinagoga. sa simbahan, Simbahan daw. sila katawan, nasa simbahan din. Yung ang ulo nasa simbahan, sino ang nandoon sa mga simbahan? Yung mga apostol, nasa simbahan din. Sa Hindi, araw ng Sabado. yung pinapasukan na sinagoga, anong mga uri ng lahi ang nandoon? Ayun, Yun na nga. wala sila pakialam doon, Brother John Ray. Sabihin lang Sabi nila, ko nga, sa Hudyo yun eh. sabihin lang nila, pumasok sa simbahan. Kaya nga, sabi nila, di ba kasi ang sabi mo kasi, ang kanila palang paliwanag, ngayon ko narinig to, sa'yo ko narinig to, ng paliwanag pala nila, kung nasaan ang ulo, nandoon ang katawan. Doon ang So katawan. kasi ang ulo nandoon sa sinagoga, kaya nandoon din ang kanyang katawan. Ang question ko doon, nung pumasok ang ulo sa sinagoga, sino ang mga nandoon na lahi? So, Hudyo. Mga Hudyo. Nung nandoon ang katawan, sino ang sinong lahi ang kaharap ng katawan? Walang katawan doon. Paliwanag lang nila Kaya nga. saan ang Ibig ulo. sabihin, may tama yung paliwanag nila. May tama, hindi tama. May tama. Kasi, kung sasabihin nila, Mali. kung nasaan ang ulo, andun ang katawan. Oh. So, supposedly, sila yung katawan, dahil sumunod sila sa ulo, ang kaharap ng ulo, mga Hudiyo. Bakit sila lang, walang Hudiyo? Yan na nga. Eto, baka may tumawag. Ang lala. Ito na hinihintay ko. Ang lala ng paliwanag nila, Brother Jando. Wait lang. Baka ito na yung hinihintay ko, Brother John rin na tumawag. Nakatawa naman yung ganito. Hello. Hello bro, Jando, magtanong lang ako sana. Okay, go ahead. Go ahead, bro. Go ahead. Okay lang ba bro Jando yung Benedictine Rosary, yung Benedictine Cross? Ang blessing ng pare lang hindi yung exorcism book ito ni Padre Sikia. Okay lang ba na blessing lang ng ordinary sa pare, yung blessing lang ng mga items? Ay, hindi. Hindi. Sabi ni Brother Wendell, doon sa kanyang talk sa Bukidnon, kapag Benedictine crucifix o Benedictine medal ang ginagamit, malaki man o maliit, kailangan talaga ng gagamiting blessing, yung blessing na nasa aklat ng exorcism. Kasi pag hindi yun na ginamit, magiging ordinary lang na sakramentasyon, gaya ng rosary, gaya ng sacred images. Pero yung para pag Benedictine kasi, meron kasi yung mga letra na short exorcism. Yung crux sacra sit mihi lux, dracos sit mihi dox, short exorcism siya. So dapat siya gamitan ng exorcism ritual sa blessing. Yun ang sabi ni Brother Wendell nung nandoon kami sa Malay-Balay, Bukidnon. So, paano yung bro Jando? Pwede rin ba gamitin namin? Mabisingan na kasi ng pare. Magagamit nyo siya, bro, as holy sacramentals. Pero hindi Okay. pero ang prayer niya is not intended to cast away demons kasi may sarili kasing intention ng blessing yung exorcism ritual. Nasa ba yung handbook ko rito? Hanapin ko yung handbook ko. Meron siyang specific na exorcism na to cure diseases and to cast away demons. Cast away demons. Talagang meron siyang specific na intention sa prayer niya to cast away demons. Oh. Ganun pala yun.
Salamat po, John Do. Sige, thank you sa'yo, bro. Thank you po. Sige. Akala ko sabadista lang tumawag. Super excited. Yun na nga. So, yun ang kanilang paliwanag ng Brother John Ray. Kung nasaan ang ulo, ando din ang katawan. At sila yung nag-claim na katawan. Gaya sabi ni Roy Tondag, sila daw yung remnant na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pero sa iyo ko rin narinig, Brother John Ray, first time, na yung remnant pala, nandoon pala ng ano, yung debate nyo ni ano ba? Debate nyo ni Jerry Kanyabano. Oh. O, doon ko narinig nga, magagamit ko yung remnant na yun. Bigay mo, magagamit mo talata. Bigyan mo ko talata. 23-3. 23-3, no? Himayas, Na Himayas. remnant, o ano ko yan doon sa remnant sa Revelation 12. Kasi kiniklaim nila sila daw yung remnant. Actually, may debate sana kami ni Denmar Santiago patungkol sa bagay na yan. Patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist, ang siyang remnant ng iglesia sa ilang. Mga Hudiyo. Remnant daw sila ng iglesia sa ilang. Revelation 12:17. Yung remnant na yun, Balidyando, ang cross reference nun nasa Romans 9 or 9, nasa Romans 9. Ang cross reference nun. Roman 9:5. Si Cristo yun actually hindi natuloy yun. Hindi ko alam kung anong paliwanag ni Denmar Santiago doon. Hindi siya natuloy doon. Tapos naghamon siya sa akin panibago naman, patutunayan naman yan na ang Church of Rome ang siyang tinutukoy sa Revelation 13. Hanggang ngayon, wala pa rin response. Tapos pangatlo, tumawag na naman ulit. Hinahamon na naman ulit ako. Patunayan ko rin na yung God died. Harapin niya muna si Brother Wendell. Ang dami niyang si Brother Wendell, iniba-iba na niya yung pizza. Na ano kasi siya nung debate namin, yung kanyang style, tama ba o hindi mali? Hindi umubra, hinampas yung lamesa. So, sobrang niya, hinampas yung lamesa. Ang malala ko doon, ba't ka pa nag-SDA kasi? Yun talagang highlights doon eh. Nagsabadista ka pa kasi. Nagsabadista ka pa kasi. Nagsabadista ka pa kasi. Nagsabadista ka pa kasi. Ito na, nagsinungaling na naman ulit tuloy. Okay, so tinatay tayo sa ano ngayon? Tanungan portion. Ating nakaresa nito si Sabina Autentico. Ate Sabina Autentico, good evening sa'yo. Hello, te. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga talagang maganda tayo sa gabi. God bless po. Bro Jando, magtanong lang po ako. Si Marites ito, magkasama kasi kami ni si Sabina. Kapitbahay kayo? Ay, hindi po. Mag-ano kasi siya, magpa-flight, nandito lang sa akin. Nung Martes po, naghihingalo yung auntie ko at nakapagdasal pa ako sa kanya ng Divine Mercy for the Dying prayer. Parang nung nagdasal pa ako, parang nagsitayuan yung lahat ng balahibo ko. Ganun din yung parang buko, parang tumatayo na. Ang tanong, namatay nga po siya. Tanong ko po, bakit ganun po yung naging reaction po ng pagdadasal, yung ano ba? Ang reaction ng katawan namin. Dalawa po kami na nagdasal. Okay. Ate, ibigay yan kay Brother Romel. Akala ko sasagot si Brother Romel Palma. Spiritual warfare para. Sige, Brother Romer ng Bukidnon, pakisagot ang kanyang katanungan. Okay po, sa mga gano'n na sa ganoon na mga pangyayari, wag po kagad na natural po kasi naghihingalo. So yung prayer nyo, grabe yung prayer nyo, yung emotion, naghalo na. Hindi ko alam kung meron ng takot or something na yung fear or emotion. Ganon kasi kapag malapit ng mamatay, syempre, natural po yan na nakapokus kayo sa prayer, magsisitayuan yung yung mga balahibo nyo.
wala na po yung wala pong connection kasi minsan nga kami dito kapag nagulat merong nagre-react, yung iba nga nagsipagtayuan na yung balahibo, wala mang ibig sabihin na natakot, pero minsan may ganun talaga yung instinct ng tao, meron na talaga po yan. So wag na pong anong tawag niyan, bigyan po natin ng mga ng meaning o kasi mas maharas pa tayo niyan. Kaya lang, si Mama Mary, kapag nagdarasal siya, lang. Follow up ko, bro. Kasi hindi po siya Katolik po ha, pero dati siyang Katoliko. Pure na auntie ko po ito, kapatid ng mama ko. Nung usually po naging caregiver po pala ako for 20 years. Marami na po akong pasyente na hinawakan na namatay po talaga. Pero nung makausap ko siya by phone, nung makita ko talaga, grabe yung niya, grabe yung ano ba tawag doon? Yung pagtitiis niya, tapos dilat pa yung mata niya na nakatingin sa paligid. Tapos sumisigaw talaga siya sa hirap. And then nung nagpray po ako ng Divine Mercy for the dying, kahit hindi po siya Katoliko ha, pero nag-praying hands po siya, and then namatay po siya. Ay, yung prayer ko ba, dahil Seventh Day Adventist po pala siya, di ba yun masasayang? Ano ba, hindi, okay po ba yun kahit hindi siya Catholic? Kasi Katoliko ako, tapos yung auntie ko, pero nakita ko po, nag-praying hands din po siya. At nung matapos po yung prayer, namatay po siya. Okay, wala namang masasayang sa mga prayer natin po. Kasi kahit na ibang sekta yan, as long as hindi natin alam yung nasa puso niya, nasa isipan niya, na tinanggap niya yung prayer. So kahit na kahit na hindi naman tayo ang magja-judge, ang Diyos naman is full of mercy. Wala naman tayong doon, ma-judge diyan kasi nasa kamay ng Panginoon na po lahat ng desisyon. So, yung mga prayers po natin, masasayang kung nasa mortal sin po tayo. Wala tayong, hindi nga yan makaabot dun sa Diyos. Nasa Isaias ba yun, Bro Jando? Yung dahil sa natin, yung dahil sa kasalanan natin, nabablock yung hindi marinig ng Diyos. Hindi marinig ng Diyos yung natin, yung mga hinanaing natin. So ganun po, kapag nasa grasya naman tayo, tapos yung prayer natin talaga ay para sa Kanya, para sa Kanyang kaligtasan, wala pong masasayang dyan. O wag po natin sabihin na masayang kasi ibang sekta hindi. Ang Diyos nagbibigay din ng mercy sa lahat ng mga nilalang na gumagawa din ng kabutihan. Hindi natin alam kung ano ang judgment ng Diyos. So, sa Diyos na po natin lahat yung mga desisyon. Kasi siya man ang may hawak ng buhay, siya ang may desisyon kung ano ang isinabuhay niya dito sa lupa. Hindi natin alam po. Ang Diyos lang po talaga ang may awa sa lahat. Kaya nga, meron niyang divine mercy. Yung mercy ng Diyos. Grabe talaga yung mercy ng Diyos. Hindi talaga yan natin masukat yung mercy niya. So, sa mga lahat ng bumabalik sa Diyos, wala tayong dyan, wala tayong may judge. So, meron nga na sabi ni may nagkumpisal ni Saint Mary Vianney ba yun, o ni Padre Pio, yung isang asawa niya nagpakamatay doon sa tumalon doon sa tulay. Sabi ng asawa niya, Padre, na-impyerno ba yung ko? Na-impyerno ba yung asawa ko dahil nagpakamatay siya, tumalon siya sa tulay? Anong sabi ni Padre Pio ba yun? O si St. John Marie Vianney, nasa dalawa lang yun. Sabi niya, nasa purgatory siya. Bakit? Dahil kapag umaalis siya ng simbahan, naglalagay lang siya ng bulaklak doon sa paanan ng mahal na birhen. So sabi niya, nung tumalon yung asawa niya, linash lahat ni Mama Mary, lahat ng mga niya, yung mga mabuting gawa, yung mga kasalanan, nagrepent siya doon.
grabe yung prayer, grabe yung repentance niya bago pa siya bumagsak doon sa lupa. Anong sabi ni sabi ni Saint Peribianay? Sabi niya nakapasok siya sa purgatorio. Grabe yung grasya pala na binibigay sa Diyos kahit sa ganoon na mga ganoon na sitwasyon. So, kapag kayong isang tao na gumawa ng mabuti, kahit na nasa ibang sekta man siya, ang Diyos na po ang may alam niyan po. Sa Kanya na po talaga ang awa. Kaya nga, mas maganda ngayon, yung sinabi mo, yung Divine Mercy, tinanggap niya yung dasal niya. Kasi nag-praying, yung kamay niya, o praying hands po. Wala tayong maisabi diyan. Ang Diyos na po talagang may alam. Pero hindi na sayang yung mga natin, yung mga pagdarasal natin para sa kanila. So yun lang po. Ito. Bro, yung family niya, no, Seventh Day Adventist po yun. Tapos, okay lang po ba yun na para sa amin na mga Katoliko? Kasi family ko, Katoliko, yung ibang side naman is, yun nga, Seventh Day Adventist. Niyayaya ko silang mag-nobena. Tapos, may nagsabi naman na, pwede ba yun? Ano naman yun? Sabadista naman yun? Pwede ba Kaya nga, pwede naman magdasal. Kasi kung yung lolo ko talaga, ito example, yung lolo ko, bumalik na talaga yun ang Katoliko pero patago. Kasi nung nagdebate kami ganyan, naunawaan niya. Tapos dahil sa parang yung pinagawaan siya ng bahay kasi umalis na kami doon sa yung sa bahay na sa lumang bahay namin na ginawang simbahan ng mga Pentecostal. So pinaalis din siya doon kasi hindi naman sa amin yung lupa, sa amin yung bahay malaki. Tapos pinaalis siya doon kasi sinira yung dating bahay namin, yung luma. Pinagawan siya ng kubo. So dahil doon patago lang siya na nagsimba ng Katoliko. Pero nung namatay siya, gusto ko sana na ako mag-process doon sa death certificate. Kaso naunahan ako sa tita ko, yung kapatid ng tatay ko. Ang nilagay niya talaga doon, Pentecostal. So, wala kami magawa. Kasi nandun na talaga sa death certificate. So, bawal talaga na misahan ng pare. Sabi ng pare, bawal kami magmisa po doon sa mismong lamay. Pwede tayo magmisa dito doon sa chapel ninyo, pero hindi doon sa lamay. Pwede tayo magmisa. So, yun, sabi ko, pwede naman kami magdasal kasi lolo namin yan eh. So, magdasal ng rosaryo doon, pwede. Nandun din yung mga Pentecostal, hindi ko alam kung gusto nila makinig o nasa kanila kung pinalabas lang sa kabilang tenga. So, ganun po, nagdasal kasi payag naman sila na magdasal din kami. Umayag yun din kasi wala kaming nagawa, nahati. So ganoon po, wala po talagang depende po diyan sa pamilya. Depende po kung ano po ang nila, pero yung misa po hindi po kahit na nahati yung Katoliko at saka Sabadista, hindi po pwede makamisa doon sa mismo na lamay. Okay, basta nandun sa death certificate. Yun lang po, sister. Okay, salamat po bro. Maraming salamat. Okay. God bless po. God bless po. Ayun. So, thank you doon kay Brother Romer sa pagsagot sa kanyang katanungan. Okay, so move naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong ngayong gabi. Pero definitely wala pa naman dito muna Brother Jando, may tanong dito. Sige, go ahead Brother John Ray. Tinan ko muna yung WhatsApp ko rito. Galing kay Sister Ibar Sabal. Good evening, tanong po, pag nagpahilog ng isang may sakit, di ba 3 sakramento ang dapat matanggap? Hindi po pinakumpisal, kasama na daw yung kumpisal at hilog at Eucharist, sabi daw ng pari. Tama po ba, Brother Angel? Yes, hello. Ano yung sinabi niya? Hindi, ano yung... Ang tanong niya patungkol sa healing of the sick. Ang tanong niya about sa healing of the sick. Sa isang may sakit. Healing of the sick. Ano yung healing of the sick ba? Healing of the sick tuloy. Ano yung healing of the sick daw na sakramento? Sabi niya, tanong niya, di ba 3 sakramento ang dapat matanggap? Kasi hindi daw pinakumpisal. Dahil kasama na daw
yung kumpisal at yung yung pag anointing of the sick at Eucharist, sabi ng pari. Tama ba daw yun, Brother Angel? Wala nang kumpisal at ano to, hindi na kasama na daw yung kumpisal at hilog at Eucharist. So parang isang sakramento lang ang ginawa, pero equivalent of 3 sacraments na daw yon. So hindi na siya pinakumpisal at pinahilog, pero pinareceive na lang yata ng Eucharist. Brother Angel. Okay. So ibig sabihin hindi na siya pinakumpisal. Pero ano yun, nakita ba niya na hindi siya pinakumpisal? Sabi daw sa kanila ng pari, ang pari ang nagsabi sa kanila. Hindi na kailangan, sabi niya. Ang sabi ang dapat di ba 3 sakramento ang dapat matanggap? Hindi po pinakumpisal kasama na daw yung kumpisal at hilog yung anointing of the sick. Kasama na daw yung kumpisal at anointing of the sick at Eucharist, sabi daw ng pari. Tama po ba? Sabi daw ng pare, hindi na, no? Pero, yun, well, authority yun, no? Siguro ang inaano ni Father dyan, dahil na ang isa sa mga ano kasi, no? Sa turo ng simbahan po, sa mga nakikinig ngayon, yung pag-receive ng Holy Communion ay isa rin yun sa nagpapatawad din ng mga venial sins, but not a mortal sin. Hindi ko lang alam bakit hindi niya isinama yon, but of his authority, meron siyang dahilan doon. So kaya hindi niya pinakumpisal siguro because of the Holy Eucharist. No? So pag sinabi niya hindi na kailangan yon, ang ibig sabihin siya na nagsabi noon, authorize siya kasi yung turo ng simbahan po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, even yung Holy Eucharist, pagtanggap natin, napapatawad ang kasalanan maliban dun sa penitential rite of contritions, dun sa parang act of contritions ang una ng misa, napapatawad ang venial sin, no? Pero pati nakasama na yung kasama na yung pagtanggap ng Holy Eucharist. Ayun, baka yun ang ibig niya sabihin, kapatid, no? Sa mga nakikinig ngayon. Pero siyempre mas natin yung kaya mas gusto natin talaga marinig yon. But galing kay Father yan no. Hindi natin pwedeng sabihin oy mali si Father, no. Ibig sabihin mayroon silang rights, no. Yung rights na sabihin ng mga yan, ibig sabihin mayroon silang mga reto, RITES, no. May right siguro siyang ginawa, no, para patawad ng kasalanan yung ginawa niya dun sa may something doon sa proseso na hindi na kailangan ng kumpisal. So we need to respect that, kapatid. Kasi galing mismo sa pari yon, kapatid. Yan, maraming salamat, Brother Angel. Go ahead, Brother Jando. Okay. Ito naman tayo ngayon sa next naman. May tanong dito is from Aaron. Hello po, ask ko lang, ano po ang prayer devotion sa scapular? Kasi po, mayroon po akong pinabless sa pari na scapular. Thank you po. Brother Romel Palma. Brother Romel. At after niyan, Brother Jando, may nag-raise ng hand sa Zoom. Sige. Brother Romel, pakisagot ni Brother Romel. Wala po akong idea kung ano yung scapular na sinasabi niya, bro, kung ano yung prayer dyan. Brother Angel. Ikaw, Brother Angel. Yung sa may mga prayer sa scapular, i-search nyo lang po para mas ano yung buong buo, no? Prayer for the scapular. But actually, ang scapular kasi pag tinatawag, i-enroll diyan. Ano ba yung enrollment? Pag enrollment, no, ibig sabihin, ibigay mo si Father mismo mag-aano doon. Si Father na mismo magbi-bless doon at si Father mismo ang kailangan na magsuot sa iyo. So that means enrolled ka, no? And that's part of the promise of Mama Mary. And yung prayer, you can check na lang kung ano yung prayer na pwedeng gawin. But actually, si Father na mag-aano diyan dahil because of the enrollment, no? So hindi na siguro kailangan yung ganun because of kapag ka sinabi mo kay Father, pa-enroll ko po yung scapular ko. So, dalhin niyo po sa kanya at siya na rin po ang bahala.
na magbigay ng enrollment. Ibig sabihin, i-bless lang naman. Simple as blessing. I-bless niya yun, tapos siya mismo magsusuot. Sa lahat ng mga nakabili ng scapular, yun po yung gawin nyo. Ang proseso po niyan, hindi po basta-basta yung ikaw magsuot, pa-bless mo. Hindi. Ang kailangan po yan, talagang may tinatawag na enrollment o enrolled. Yun po yung ibigay mo kay Father, yung binili mo, siya mag-bless. At the same time, mas maganda siya magsuot na po sa scapular na yan, kapatid. So, wala naman tayo masyadong but you can search ano ba yung prayer for devotional about scapular, kapatid. Okay. Dito naman tayo ngayon sa nag-raise hand dito sa Zoom, si Tudy Boy. Tudy Boy, good evening. Tudy. Sa lahat. Hello, bro! Hello, good evening. Yeah, hello, good evening, bro. Brother Jando, ano ba yung kaibahan doon sa tatay ni Mama Mary tungkol Jacob o yung isa, Joseph? Paano yun ipaliwanag? Ano niya? Ibigay niya kay Brother Junre. Doctrinal ikaw yan. lang muna kasi may kajunre mayroon akong ipaliwanag rin kay Junre. Ikaw muna Sige. So, ang gusto mo, ako paliwanag. Okay. Yung sinasabi sa Mateo 1:16 na si Jacob ang ama ni Jose, yun ba? Yes, tama. Oh. And then sa Lucas 3:23, si Eli ang ama naman ni Jose. Tama. Okay, so i-reconcile yon, ito ang sagot. Si Jacob at si Eli magkapatid. Yan. Correct. Tama yun. Magkapatid sila. Bakit ba ang paano nangyari yon? Sinong magulang diyan? Sinong panganay? Ako na lang magpaliwanag yan, Brother Jando. Sige, sabi yan. Sabi ko na, Brother John yung paliwanag yun eh. Una-una kapatid, para maunawaan natin, tingnan talaga natin ang kultura ng Hudiyo. Yes. Kasi sa kultura ng Hudiyo, kapag nag-asawa ang isang lalaki, tapos namatay yung lalaki, yung asawa niya, hindi pwede yun mag-asawa ng iba. Ang aasawahin niya ang yung kapatid ng kanyang asawa. Nakuha mo? Yes. Tapos pag nagkaanak silang dalawa, yung anak nilang dalawa ipapaangkin doon sa asawang namatay. Ipa-attribute. Attribute. Nakuha mo? Basahin mo pa dyan ang Deuteronomy 25:5 at saka 6. Deuteronomy 25? 5 tsaka 6. 25:5 hanggang 6. Ang sabi ganito. Basahin mo na lang sa Magandang Balita Biblia para maganda yung pagkatagalog. Okay. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaari mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay. At ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. So yung ano ba doon yung kasunod sa kanya na? Yung unang anak lang na lalaki ang ipapangalan doon sa asawang namatay. Parang yun ang tradisyon nila, wala tayong magagawa diyan. Yan ang tradisyon nila, kapatid. Kaya sa Bible hindi lang si Joseph ang may ganyang istorya. Ang dami sa Bible na magugulat ka, dalawa ang ama. Pero dahil yan ang kanilang tradisyon, kapatid. So ang tatay talaga noon si Eli o si Joseph? Kanino ipinangalan si Jacob? Kay si Joseph kay Jacob, di ba? Jacob, si Jacob yung tunay na ama. Biological father. Actually, hindi binanggit ba sa Bible, Brother Jando, kung sino talaga ang nanay ni Jose? Wala, no? Wala akong naano sa kasi based sa explanation diyan na kasi pinakinggan ko ang explanation diyan sa mga apologists din.
ano lang, parang hindi sila sure. Hindi sila sure, pero kasi walang binanggit sa Bible kung sino yung babae. Kasi dapat kasi matrace din yun eh. Pero sa Mateo talaga si Jacob ang nakapangalan. So kung titingnan mo yung sa Deuteronomy kasi ipapangalan ang anak ng mag-asawang nagkaanak doon sa unang kapatid na hindi nagkaanak. So ang tunay na ama yung hindi sa kanya nakapangalan. Oh. So ang pinakatunay ko halimbawa bro, magkapatid tayo bro. May asawa ka. Tapos halimbawa lang namatay ka. So yung asawa mo, ako ang mag-asawa. Nagkaanak kami, ang anak namin si Jando. Si Jando, Gwapo yan, gwapo. oh, gwapo yan. Si Jando, magiging tatay niya, hindi ako, ikaw. Kahit ako ang tunay na tatay. Naintindihan mo yan, bro? Intindihan. Oh, ganun ang tradisyon nila, medyo masalimuot pero ano na lang naman yan eh, historical ano na lang yan. Historical matter na lang yan. So, at least alam natin ang dahilan kung bakit may mga ganong istorya sa Bible. So, hindi na tayo maguguyo ng mga Muslim kasi isa yan sa tinitira nila ng Bible, pulpul, kasi nagkukontrahan daw. So, malamang si Eli ang tunay na kasi si Jacob ang pinapangalan niya. Ay, hindi. Si Jacob ang si Jacob ang biological father. Si Jacob si Jacob. Si Jacob. Kay si Eli, sa pantaha lang si Eli. Sa pantaha lang si Eli. Kung babasahin natin yan sa ano yung sa pantaha? Akala ng lahat. Akala ng lahat. Lucas 3:23 ano yun eh, doon yata yun sa sa salita ng Diyos. Akala ng lahat. Ito sabi dito, mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Anak siya ni Jose na anak ni Eli. So, pagkakaalam ng mga tao, no, sa pantaha yun sinabi na sa kung nabasa yun. Ang Biblia siguro. So basta yun na yun. Wow. Okay. Pwede pa magtanong. Tatlong Sige, tanong. go ahead bro. Hanggang 3 ang tanong bro. Hanggang 3. Kay Brother John Rito. Okay, yes, sa'yo yan. Tiyak ko, mahirap yan. Brother John Rick, yung ipaki-simplify ngayong anak sa tao na sinasabi Ezekiel saka yung sa lumang tipan, parang narinig ko sa iyo yan. Para ma-take note mo ko rin. Anak ng tao? Parang mo yan, discuss mo yan eh. Ano ang ibig sabihin ng anak ng tao? Kasi nabanggit sa Ezekiel at sa New Testament, may anak yes, ng tao. Simplify mo nga, pag-simplify para maintindihan rin sa nakinig. Yes, sa Bible, meron kasing binabanggit na anak ng tao, no? Ayon sa mga scholar, even sa simbahan, ng turo, yung term na anak ng tao is Aramaic expression. So, tandaan niyo yan, Aramaic expression. Kapag sinabi mong Aramaic expression, ibig sabihin, ang anak ng tao is tunay na tao, human being. Halimbawa, si Ezekiel. Si Ezekiel, palagi siyang tinatawag ng Diyos na anak ng tao. Tama? Tinatawag siya ng Diyos na anak siya ng tao. Pero, hanggang anak lang siya ng tao, pero hindi siya Diyos. Okay. Kasi expression yun eh. Aramaic expression according to the teaching of the church. However, mayroong isang anak ng tao na hindi lang basta anak ng tao. Ibig sabihin, tunay siya na tao, pero hindi siya tao lang. Yun ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil, based kasi sa hula ni Daniel, kung babasahin natin ang Daniel 7, 13-14, dito niya nakita ang anak na tao na yan. Basahin natin sa Tagalog.
Anong version ba sa Tagalog to maganda? Maganda kasi yung ginamit ko na version sa English, pero sa Tagalog, ang Biblia siguro. Ang Biblia, ang dating Biblia. Hanapin muna natin ngayon. Ang dating Biblia version, ito ang ating mababasa, kapatid. Ayon to sa hula ni Daniel, no? Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Take note, ano nakita niya? Isang gaya. Gaya ng anak ng tao. Ibig sabihin, like a son of man. Bakit may like? Kasi hindi kasi siya basta ordinaryong tao. Kasi kung ordinaryong tao yan, bakit nakasakay sa alapaap sa langit? Nakuha mo yung nakita ni Propeta Daniel, bro? Okay, naintindihan ko. Okay. Oo. Sige So, pa. hindi to ordinaryong tao kasi yung tao na ito nakasakay sa alapaap. At kilala mo ba kung sino ang nag-claim sa titulong ito, bro? Pero hindi pa, brother Hindi pa. So, claim niya ng ating Panginoong Jesucristo. The reason why bakit pinapatay siya ng mga Hudyo dahil sa claim na yan. Okay? Yung pag-claim niya na siya ang Mesiyas, anak siya ng Diyos, normal sa kanila yan, bro. Normal sa mga Hudyo yan. Kasi sa history ng Israel, ang dami nang nagpapanggap na Kristo, anak ng Diyos, pero hindi pinaniniwalaan. So yung ganong bagay, normal lang sa mga Hudyo yun na mayroong mag-claim. Pero yung claim niya, ang hula ni Daniel na siya ang anak ng tao, doon nagwala ang mga Hudyo. Mababasa mo yan sa Marcos 14, 61 hanggang 64. Ito ang nangyari. Basahin natin na Mark 14, 61 to 64. Ito yung time na nilitis na ang ating Panginoong Jesucristo sa harap ng mga Parisiyo. Ito ang ating mababasa. Datapwat siya'y hindi umimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? So tinanong siya kung ikaw ba ang Kristo, ang anak ng mapalad? Sinagot ng ating Panginoon ni Jesucristo yan, no? Ang kanyang sagot ito, at sinabi ni Jesus, ako nga. So claiming niya talaga na siya ang anak ng Diyos, ang anak ng kataas-taasang Diyos, ang mapalad. Pero hindi lang yan ang kanyang claim. Ito pang sinod niya, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Claiming niya na siya yung anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparitong nasa alapaap. Ibig sabihin siya yung sinasabi ni Daniel na anak ng taong nakasakay sa alapaap. Anong nangyari? Galit na galit ang mga Hudyo. At malalaman mo maya bakit galit na galit ang mga Hudyo. At hinapak ng kanilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin na mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y ipapatay. So yan ang reason kung bakit talaga nila pinapatay ang Panginoong Jesucristo. Dahil claim niya na siya yung Mesiyas, ang anak ng Diyos, pati na rin yung hula ni Daniel na isang anak ng tao na nakasakay sa ulap. Kasi yung hula na yon or yung vision na yun ni Daniel, bro, hindi yun basta lang vision na mayroong ibang kahulugan. No. It means yung nakita ni Daniel na anak ng tao ay Diyos. Diyos ang tao na yun na nakita ni Daniel nakasakay sa ulap. Kaya nga sabi ni Daniel, like I saw in a vision, like a son of man. Gaya ng isang tao. Kasi hindi ordinaryong tao, kasi nakasakay sa ulap. Kasi kung aaralin natin ang Jewish literature kasi, yung sumasakay sa ulap, Diyos lang. Diyos lang ang sumasakay sa ulap. Basahin muna natin ang pahayag ni San David, no? Salmo 104:3, ito ang
pahayag ni San David sa kaniyang salmo, no? Basahin ko sa Magandang Balita Biblia kasi maganda kasi yung pagkasalin sa Magandang Balita Biblia. Ito ang sinabi ni David, bro. Ang ano siguro, ang salita ng Diyos siguro. Ang salita ng Diyos ba yun? Okay, ang salita ng Diyos. Ito ang wika ni David, bro. Itinayo niyo ang inyong tahanan sa itaas panang kalawakan. Ginawa niyo ang alapaap na inyong sasakyan. Sino daw ang gumawa sa alapaap, bro, para sakyan? Hindi mo maklarong basa, gamay ng cellphone ako. Pero narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Sinabi ni David, ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sakyan. Sino ang gumawa sa alapaap para kanyang sakyan? Diyos. Ang Diyos, no? Kaya nga kung babasahin mo sa aklat ni Isaias 19:1, ito ang kanyang sinabi, no? Isaiah 19:1, Magandang Balita Biblia, ito ang sinabi ni Isaias. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Sino ang nakasakay sa ulap patungo sa Ehipto, bro? Yahweh. Si Yahweh. Ibig sabihin na nakasakay sa ulap ay Diyos. Diyos. So sino yung nakita ni Propeta David na isang anak ng tao na nakasakay sa ulap? Diyos o hindi Diyos? Diyos. Sino ang nag-claim niyan sa New Testament na siya ang anak ng tao? Jesus himself. So ano si Jesus kung gayon? Diyos. Kaya siya pinapapatay. Kaya nga sabi ng mga Hudiyo, nag-blaspheme siya. Because he claimed not only as a son of man, but he claimed also that he is a God himself, kapatid. Yun ang concept ng son of man. It is Aramaic expression na ibig sabihin tunay na tao, human being. Ayan ang ibig sabihin ng anak ng tao or son of man. Aramaic expression meaning tunay na tao like ni Ezekiel. Kung babasahin mo ang aklat ni Ezekiel, ang tawag sa kanya ng Diyos, anak ng tao. Pero hanggang doon lang si Ezekiel. No? Mayroong pang isang anak ng tao na hindi basta tao lang. O hindi tao lang. Kaya nga sa vision ni Daniel, ang nakita niya like a son of man. Tulad ng isang tao. Kasi hindi siya ordinaryong tao lang. Ang nakita ni Daniel na anak ng tao ay Diyos sa kanyang sarili, kapatid. Yun ang paliwanag doon sa anak ng tao. Thank you very much, Brother John Ray. You're welcome. Brother Jando. Brother Jando. Patuloy. Ano pang tanong? May tanong ka pa? Mayroon pa. Brother, kung saan na to? Kay Brother Angel. Brother Angel naman. Brother Angel, parang narinig ko sa iyo yung ilan ba yung parang maraming tinatawag na Herodes sa Bible. Parang narinig ko sa iyo maraming Herodes. Paki-simplify nga rin kasi i-take note ko ito bukas. Kung sino yung Herodes dati. Ano sinabi ko, bro? Ano yun? Ano nga yun? Paki-review nga. Okay. Titingnan natin, no? Yung binanggit ko dati, no? Well, una, yung isang Herodes dati, kung naalala nyo, no? Yung Herodes na nagpapatay sa sa dalawang kung naalala nyo, yung mismo nagpapatay sa mga bata nung 2 years old pa lang pagkasilang ng ating Panginoon Jesucristo, ibang Herodes yun, no? Kasi ibig sabihin ng Herod kasi it's also a king, no? Yun tinatawag na yung una noon, yung isang Herod na yun, yun yun ay si Herod the Great. Yung mismo ang sinabi niya na okay, 'di ba siya nagpapunta dun sa mga pantas. Naalala niyo yun, yung si Herodes din yun. Nagpapunta sa mga pantas doon mismo sa Bethlehem para tignan. Sige, sabi niya, para sambahin ko. Nung hindi na nakarating, nagalit siya kasi alam niya yun ang purpose niya, dahil nung nalaman niya magkakaroon ng bagong hari,
iniisip niya yon physical structures na na talagang hari siya ng Israel o ng Jerusalem. Politically, socially, hindi niya alam, spiritual yon. So sa galit niya, pinapatay niya 2 years old below. That's Herod the Great. So nung panahon naman, pansinin niyo yung 30 years old na si maalala niyo, ang ating Panginoon sa Kristo, yun na, di ba? Yun ang panahon na naman ni John the Baptist. Yung John the Baptist at saka ni ang ating Panginoon sa Kristo, kapanahonan nila, anak na ni Herod the Great yon. Herodes pa rin yun. Pero si Herod Antipas yun. Okay? So, yung Herod Antipas naman, yung Herod Antipas, yun yung may kinuha niya yung asawa ng kanyang kapatid. Herodes din yon, pero si Archelaus yun. Archelaus. Yung asawa ni Herod Archelaus, yun yung kinuha ni Herod Antipas na nagpapatay kay John the Baptist, nagpapugot ng ulo. Lahat yun mga Herodes because they also called a king. No? So sila yung tatlo na pero actually meron pa yung mga Herodes later on, may Herod Agrippa, Herodes Philip Herodes, ganun. So sila yung mga pero yung pinakasikat doon, yung Herod the Great, Herodes, tatay yun ni Antipas na nagpapatay kay San Juan Bautista. Yung Herod the Great naman, siya yung lumang Herodes na nagpapatay sa mga bata na 2 years old below, kapatid. Naliwanagan na talaga ko ngayon na hindi para yung parihang Herod, yung Herod at saka Herod Antipas. Yun lang na importante yung dalawa, yung napapugot saka yung napapatay sa mga bata. Yes, that's the kala ng iba pag sinabing Herodes kasi isang tao yun, hindi po. No, may mga pangalan talaga sila, kaya lang pare-pareho silang Herod, pare-pareho silang mga king. So yung Herodes kasi also means Herod, no? So yun ang nalilito yung mga tao. Iba-iba po yung Herod na yun, mga kapatid. Yun po, kapatid. Magtanong pa sana ako pero pang-apat na medyo so wala lang. Magtanong pa sana ako, pang-apat na, bawal na So sunod okay lang bro, wala namang ibang nagtanong bro. Buhusin mo na yan. Sa iyo to, Brother John Ray. Sige. Ano ba ibig sabihin yung sa Revelation 7 na yung mga nililinis na sa dugo ni Kristo, yung naligtas na ba yung madapit sa 144,000? Yung nilinis sa dugo ni Kristo. Revelation 7? Anong 7, 6, 9? Mga ganyan. Mga ganyan. Sa 7 na papunta taas. Okay, basahin natin. Yung nagsalina ng puti, ito sila ang nililinis ng dugo ni Kristo. Basahin natin na simulan natin sa 1 siguro para makuha natin yung sinasabi, makita natin. Yung mga 144,000 naligtas, tapos yung chapter 7 ba? Ito sila ang chapter 7? Yung nililinis. 7 siya yun. Pagkatapos nito nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang walang hangin umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isang 4 na anghel na isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Sinabi niya, huwag mo na niyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin natatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. So, idilikta natin sa 9. Pagkatapos nito nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, purihin ang Diyos na nakaupo sa trono at purihin din ang tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan. Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono ng mga namumuno at ang 4 na buhay na nilalang
at lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen, ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kaniya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. Wala man dito yung sinasabi mo, bro. Dapat makita natin yung talata. Anong sa tingin mong talata? Nandiyan yung may pagtanong sila kung nagsabi na paano ito sila ang nilinis na ng Panginoon sa kanyang dugo. Parang diyan parang basta parang may karugtong diyan sa bandang dulo. Hindi ko na review sa bandang dulo mismo. Oh, sa bandang dulo mismo. Alam mo naman yan kasi nagbasa ng buka, may sinasabi yung Panginoon, ito sila yung nagsinina ng puti ang okay, dito i-direct natin sa 14 siguro, umpisa natin sa 13. Tinanong ako ng isa sa 14 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap, nilinis at pinaputi nila ito ang kanilang mga damit sa pamamagitan. Sino ito yung tanong mo? Sinong paano nilinis? Anong sistema sa paglinis? Ito yung sinasabi sa pahayag 6. Sa pahayag 6, 9 din, 7-9, yan yung mga pinatay dahil sa pangalan ng Panginoon Kristo sa panahon nila. So, sa panahon nila St. John to. Ito yung mababasa. Nang tanggalin ng tupa ang kaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, halika! At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay. Ito yon. Mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. So sila yung mga tao, bro, na naglingkod sa Diyos hanggang kamatayan, kapatid. Yung pala yung mga yung mga nagbuhis ng buhay na sa pananampalataya. Yes, kung 'di ba, kung matitingnan mo yung history ng Christian, yung mga Kristiyano dati pinakain sa leon, 'di ba? Yung mga early church fathers natin, halimbawa si St. Ignatius na pinakain siya sa leon, papakain siya sa leon, yun ang naging hatol sa kanya sa mga Romano. Tapos pinigilan siya ng mga Kristiyano kasi pag pumunta siya sa talagang ipapakain siya. Ano ang sinabi ni St. Ignatius? Kung hindi niyo ako ipapakain sa leon, ano yung nakalimutan ko nung napaka grabe yung sinabi ni St. Ignatius, no? Pinigilan siya ng mga Kristiyano kasi nga ipapakain siya sa leon. Pero hindi niya hinadlangan ang kanyang sarili na ipakain sa leon. Kasi alam mo anong sinabi niya? Gusto niyang maging katulad ni Kristo na gusto niyang maging Eucharistia katulad ni Panginoong Jesucristo na pinapakain sa mga tao. Binuwis din niya ang kanyang buhay. So sila yun, mga kapatid, sila yun yung mga taong nagpagal para ipangaral or palaganap ang salita ng Diyos. At pinugutan, pinatay dahil sa papatutuo at pananampalatayaan nila sa Panginoong Jesucristo, bro. Marami pong salamat sa punto por punto, Brother Jando, Brother John Ray, Brother Angel, lahat ng bumubuo. Magandang gabi po sa inyo at i-take note ko ito dahil very educational tong mga tanong ko. Sulat ko ito sa notebook bukas. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother John Ray. Lahat. Bro, maganda ka pa sa gabi, bro.
Ingat kayo lahat yan sa mga nagtrabaho sa labas ng bansa. Sila mag-ingat sa amin. Bro Jinri, may sinend Yes, ako bro. sa iyo para yung pinapa-research ko kanina yung mga kompleto yon na prayer na sa enrollment ng scapular. So kompleto yon, pwede mong i-ano sa ano para makita Angel Dory, bro. Angel Dory. Wait lang binuksan ko pa, bro Angel. May kompleto yan. Prayer of enrollment or may prayer din, one putting on the brown scapular ni Father. So mga simple ano yan na prayer na pwede natin gamitin. Medyo mabagal yung internet ko ngayon kaya Angel Dory. Dalawa to saan dito? Alin dito, Brother Angel, yung pinakauna? Yung una in general yan, pero yung pangalawang tinext ko nandiyon exact yung enrollment at habang inilalagay yung brown scapular sa leeg mo. Okay, so ito. Ito ang sinabi, nawala, wait lang. Sabi dito, may God Almighty, the creator of heaven and earth, bless plus you. He who was designed to join you to the confraternity of the Blessed Virgin of Mount Carmel, we beseech her to crush the head. To crush the head of the ancient serpent, to say that you may enter into possession of your eternal heritage through Christ our Lord. Response. Amen. So, yun lang ba na, Angel? Yung pangalawa, ayan. Ito Latin? Latin, bro? Hindi, yung pinakahuli kong sinend. Latin siya eh. Ayan Latin, nakalagay. La Biblia no dice nada del purgatorio. Hindi, nung una pa yan, yung ano. Dati pa yon. Mga dati. Ito. What is the prayer of enrollment? Yan. So ito, the prayer of enrollment is, Lord God, creator and redeemer of your holy people. Your great love has drawn these candidates to seek and find you. Father, look upon them today, purify their hearts, and bring to fulfillment in them the plan of your grace, so that they can faithfully follow Christ and receive the spirit of salvation. So, yung mga nakikinig ngayon, pwede nyo pong i-ano yan, yung mga wala pang scapular, pwede nyo pong i-screenshots yan. Pangalawa, bro, mayroon pang pangalawa yun. Meron pa pala? Okay, wait. Akala ko wala na. Paatras yun, di ba? Wala na, bro. Ito. Sa baba. Oh my God. Nakalagay naman ito. What is the prayer when putting on the brown scapular? Oh my God, in union with the Immaculate Heart of Mary, here kiss your brown scapular. So I offer thee the precious blood of Jesus from all the altars throughout the world, joining with it the offering of my every thought, word, and action of this day. Yun. So, kompleto po yan ng mga prayers para sa enrollment ng brown scapular natin, mga prayers po yan. Yan po, kapatid. Bro Junri, Bro Jando? Naka-on pa yata si Brother Jody, Bro Junri? Na-unmute ko pala yung sarili ko. Hindi si Bro Tio Diboy ang i-unmute ko, ang sarili ko yung na-unmute ko. Berjando? Okay, so yun na. At pasalamat na tayo. 10-10, no? Okay, thank you sa inyong lahat na nanonood sa ating programa dito lamang sa Punto por Punto. Natin na po ibigay ng mga yon dito sa ating mga kasamahan para sa kanilang pasalamat at yung unahin. Brother Romel Palma. Ayan, salamat po sa Panginoon sa
gabi-gabing binibigay sa ating biyaya. At salamat din po mga kapatid sa inyo pong pagpupuyat upang lubos nating maunawaan nating pananampalataya. Patuloy po kayo at sana ay patuloy po nating panalangin ang isa't isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Chendo. Bro Romel, Okay. kumusta na po yung ano natin, yung mga bata? Oh. Okay. Maraming salamat nga po pala no for all the prayers po na na-offer nyo po. Actually, they are now recovering. Konting ubo-ubo na Amen. lang po. Amen, amen, amen. Praise the Lord. So tuloy-tuloy na yan, bro. Sabi ko nga, huwag ka mag-alala, bro. Prayer can move mountains, no? So, totoo yan. So, don't worry. Tuloy-tuloy ng kagalingan nila. Salamat sa Diyos. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At na may bigyan naman niya kay Brother Romer naman. Ang bukid no, Brother Romer. Okay, Brother Jando, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa punto por punto, nawa po meron na naman tayong matutunan at sa buhay po sa ating buhay na maging isang banal. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, good night po sa lahat. God bless and Ave Maria. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At na may bigyan naman niya kay Brother Junri naman. Brother Junri naman ng South Korea. Brother Junri, ikaw naman. Sure. Sure. Yun, natapos na naman ang atin pong gabi ng pag-aaral na puno ng banatan, no? Binanatan talaga ni Brother Jando yung mga SDA. Talaga naman nakakatawa silang lahat mga kapatid, no? At nawa mamulat yung mga mata nila na sila hindi nagkakaunawaan, no? Sabi ni St. Paul, iisa lang ang pananampalataya pero sila iba-iba. May 590, may 300, may Pope Gregory, may Constantine, mayroon namang isa nagsabi na walang nagtayo. Kanya-kanya. Kanya-kanya silang pananampalataya. Yeah. Hulis lang lahat ni Jando para silang mga isda na hinagisan ni Brother Jando ng net. Huli lahat. Si Bacalaris lang yata yung nakalusot doon, Brother Jando. Pero gayon naman, natuwa ako habang nakikinig ako sa mga banat ni Brother Jando, no? Totoo naman talaga yung lahat ng banat ni Brother Jando yan na nakakatuwa lang. At sana marami kayong natutunan at sa lahat sana ng mga, kung mayroon man nakapanood ngayon ng mga SDA, mga kapatid, buksan niyo po ang inyong puso't isipan para po kayo ay ng mata ko, para po kayo ay matuto sa katotohanan, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 8:32, et cognoscetis veritatem et veritas liberavit vos. Know the truth, cause the truth will set you free. So, alamin niyo ang katotohanan mga kapatid, no? Pwede kayong magtanong dito, no? Huwag kayong magtiwala diyan sa mga kasamahan nyo kung sa tingin nyo ay iba-iba na ang kanilang sinasabi. Pwede kayong pumasok dito, magtanong kayo, marami kami dito. Baka makapagbigay kami sa inyo ng kaliwanagan, no? Just ilabas nyo yung sarili nyo sa box para hindi lang 4 na kwadrado ng box ang makita nyo, no? Hindi nyo makikita yung kagandahan ng box kung nasa loob kayo. Dapat lumabas kayo para makita nyo yung kagandahan ng box na nakabalot sa inyo. So, yan lang yung ko sa inyo. Advice, paalala. At naway na-bless kayong lahat, no, sa mga paliwanag ni Brother Jando kaganina at sa mga explanation din namin. Sana may natutunan kayo. At pagyabungin nyo po yung mga natutunan nyo rito. Huwag nyo lang ipasok sa kaliwa tapos ilabas nyo sa kanan. Dapat pasok sa kaliwa, ilagay sa puso, tapos ilabas sa bibig. Ibig sabihin, i-preach nyo rin para magampanan natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kaniyang salita ay kailangang ipalaganap sa lahat. I-share din natin mga kapatid.
Maraming salamat. Unang-una sa ating Panginoong Diyos na palagi pong nagpapaanyaya sa atin na lumahok po sa ganito pong gawain, no? Ang pag-aaral sa kanyang banal na salita at sa katuruan ng simbahan. Palagi kong ipapaalala ang hula ni Propeta Amos na darating daw ang panahon ng mga tao ay mauuhaw, hindi sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Jundre. At naman ibigin ng mga yun kay Brother Angel naman sa kanyang pasalamat. Brother Angel. Amen. Praise the Lord, no? Maraming salamat unang-unang sa Diyos, no? Sa kanya lahat ang kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. And salamat din po, Mama Mary, no? So, paalala po sa lahat, no? Sana ma-share po natin ito, no? Palaging pinapaalala ni Prophet Daniel chapter 12 verse 3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman, no? So actually yung paglilingkod din, no? Malaki 16:18. So chapter 3 verse 16-18, no? So sinabi doon, sabi na ni Yahweh, no, iba yung naglilingkod sa di naglilingkod dahil nakatala na sa langit, no, itong mga naglilingkod. So sana po mag-serve na tayo sa simbahan, mag-serve na tayo sa church nyo, at kung hindi man kaya, at least itong pag-share nyo. At let's keep praying for those itong mga separated brethren natin na mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, at sana po, no, ako lagi kong pinagpe-pray sila, no, sana bumalik sila sa tunay na simbahan at tatag ng ating Panginoon Kristo, na hindi lang tatag ng tao. Nakakalungkot lang, no, talagang makita mo yung mga aral nila, napakalayo sa tunay na aral ng totoong simbahan tinatag ng ating Panginoon Kristo, kasi they are not guided by the true church. Kaya kung ano-ano nang pinagsasabi na, kung ano-ano interpretation na, naawa nga ako po pagka narinig ko yung mga paliwanag nila. No, because they're not guided by akala nila they're guided by the Holy Spirit. Yun ang akala nila, no? Tandaan natin na yung banal na espiritu ibinigay lang yan sa simbahan, sa mga apostoles, ng mga pari, mga obispo. No, wala po sa kanila, yung authority lang wala na. Kaya na nakakalungkot lang, no? Biktima po sila, at sana let's keep praying for them. Ako gabi-gabi, araw-araw, talagang inaano ko po yan, pinagdadasal ko sila na sana, no, maliwanagan sila, bigyan sila ng pagkakataon ni Lord na makapagbalik loob. Kagaya ni nangyari kay Bro Jando, makapagbalik loob, no, sa tunay na simbahan. Sabi nga, yung mga nasa Catholic nga, mahirap nga maligtas dahil hindi nga, ang daming Katoliko hindi sumusunod sa Diyos pa rin eh. Paano ba yung mga Protestante? Walang banal na Eucharistia doon. Isang beses ka lang hindi makapagsimba at kumain ng banal na Eucharistia eh. Imagine mo yung kasalanan na, sila totally wala. Walang banal na Eucharistia. Nakakalungkot, no? So, let's keep praying for them, sila, no, makapagbalik loob. At paalala po, pabaon ng ating ebanghelyo, no, napakagandang ebanghelyo at nung unang pagbasa, no. So yung mapakikinig sa Diyos, masarap nga naman pakinggan, no, pero sabi nga no sa Book of Revelation, sa pahayag, sabi kay Apostle 1, no, sabi ng anghel, masarap yan, no, parang pulot-pukyutan, pero mapait yan later. Kasi nga, kapag mapait yan, kapag ikaw ay hindi na rin sumunod sa kalooban ng Diyos, sa salita niya, papait talaga yan. At lalo na pag sinabi niya, you deny yourself, be holy. Para masakit sa tao, ayaw pakinggan nun. Pero nandun kumpletuhin natin ang kaligtasan. Alam niyo, darating pa rin ang araw, kapag tayo ay nandun na, nakaharap na sa Kanya, lalo na, no, sa awa tulong niya, nagsumikap ka, nagsacrifice ka dito sa lupa para sa Kanya, masasabi natin, sulit ang sakripisyo kong ginawa dito sa lupa. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to Bro Jando, and good night everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, at sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Bukas po ng gabi, doctrinal exposition po tayo.
At huwag po ninyo pong kalimutan, ngayon darating na Monday, may talakayan po ako doon kay Jerry Canyabano, no? Patutunayan niya na si ano daw si ang Catholic daw ay isang sulpot na iglesia. So ito ay secondary na ito. Hindi ko alam kung ano yung argument niya. Kumpara sa argument ni Denmar Santiago, hindi ko alam. Kasi nakatalakayan ko na si Denmar sa topic na yan. Okay, ganun pa man. Tayo, magkano tayo dito kung anong totoo, yun na lalabas natin. Tanggapin man niya o hindi, ano akong pakialam doon, basta tayo may ebidensya. Okay, so salamat po sa inyong lahat at kita-kits mo tayo ulit bukas ng gabi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye.